Parang pag naglalakad ka doon sa ano, mula doon sa kalsada papunta dito papasok, nakakapagod. Nasa 12 to 16 minutes mong lalakarin ang property, papunta dito sa property. Pero pagdating mo dito mga kapraps, pawi ang pagod mo kasi ganito yung makikita mo. Yan, ganda niyan mga kapraps, oh. Boundary na po ito ng property mga kapraps. Tingnan nyo naman. Kapraps, dito tayo ngayon sa bayan ng Cavinti, Laguna. Meron tayong property na pupuntahan, isang farmland po na 2.3 hectares ang sukat. Itong kalsadang to, ito yung barangay road. Direksyon ito papunta sa town proper po ng Cavinti. Ang property na pupuntahan natin mga kapraps, mula dito sa barangay road na to ay lalakarin po natin muna pansamantala kasi itong right of way mga kapraps hindi pa talaga madadaanan ng sasakyan, kaya alakad muna tayo. Meron na pong linya dito ng kuryente, oh. Yan, itong linya ng kuryente mga kapraps. Tapos ito yung sementadong barangay road. Okay, tingnan natin kung ilang minuto nating lalakarin. Yan, ito po yung right of way na 3 meters ang lapad. Okay, tara po. So habang kayo po ay nagpapahinga at nagre-relax sa inyong kanya-kanyang pamamahay, samahan nyo po kami o samahan nyo po ako sa paglalakad, sa pag-ikot sa property. Ako nga po pala si Buds, ang inyong laging kasama para po sa virtual viewing. Ang property na itong pupuntahan natin, ang mga detalye po ay nandyan sa description box. At sa title po nitong video, makikita nyo po ang presyo. Title property po ito mga kapraps. Tingnan natin kung anong mga tanim sa loob nito. Ito po ay may boundary na ilog mga kapraps. Kapag bibilhin nyo na po, ang may-ari na po ang bahala sa pag-ayos nitong o pagbili nitong right of way na to. Mga kapraps, wag na ayos na po itong kalsada nito, iba na po ang presyo, mas mataas na. Kaya ngayon habang hindi pa po ayos ang kalsada ay ang presyo nito ay mura pa lamang. Sa mga viewers ngayon na naghahanap pa po ng iba pang property na gustong bilhin, gustong gawing investment, ay marami po tayong nakapost dito sa aking YouTube channel mga kapraps. Iba't ibang sukat, iba't ibang location, pero karamihan po ay dito sa lalawigan po ng Laguna. Ang Cavinti po pala mga kapraps
ay katabi po ito ng bayan ng Pagsanahan. Tapos malapit na rin po ito sa Santa Cruz. Katabi po ng Louisiana. Malapit na rin po ito sa Lokban, Quezon. Okay, nakailang minuto na tayo. 4 na minuto na tayo naglalakad mga kapaps. Dalawang hektarya mahigit ang sukat ng ating pupuntahang property. .3 hectares. Kakaulan lang kasi kanina kaya medyo maputik tayo. Bali, ang bibili nitong right of way mga kapraps ay ang seller na mismo. Kaya di nyo na po ito po problemahin. Pag nabili nyo ang ang property, mayroon na kayong right of way. Kaya ito rin sa akin pag pag nasa na tayo, boundary. Kaya dito medyo pa-slope siya ng konti. Ang dadaanan natin. Kung sakaling mga kaprops, pwede po dito dalawang bibili, dalawang buyer. Tapos sabay po magbayad. Mahigit 1 hektarya sila. Ang dahilan, ang reason ng pagbenta nito ay need po ng yung para sa gamot ng ng kamag-anak ng seller. Kaya binibenta po nila mga kaprops. Itong pupuntahan natin.
Dito medyo slope na banayad. Naka 10 minuto na tayong naglalakad. Mabagal lang kasi lakad natin mga kaprops kasi medyo madulas ng konti. Kaya hindi tayo makalakad ng mabilis. Ito ay may boundary na ilog. Magandang ilog ang boundary nito mga kaprops. Sa mga viewers pala ngayon na meron ding property na gustong ibenta at hindi pa ninyo po nahanapan ng buyer, pwede nyo po kaming kontakin para matulungan namin kayong maghanap ng buyer mga kaprops. Kung kayo po ay nandito lang sa lalawigan ng Laguna, pupuntahan po namin yung property ninyo para makuha na ng video kagaya po nito. Bali kinontak po kami ng seller mga kaprops na may-ari na kuhanan po ng video itong property, kaya pinuntahan namin. So nasa Cavinti lang naman to, nasa Barangay Bukal po, Bukal, Cavinti, Laguna. Okay, malapit tayo mga kaprops. Yan ang ganda ng ano dyan, area na yan. Yan, dito pa slope ulit tayo. Alin ang boundary nito? Alin ang lupa po? Ito pa sa kabila. Ang ganda ng ano, ang area dito. Katabi na po ito ng ano, property. Okay. Ito na yung katabi ng property mga kaprops. Kinaputi ka na sapatos natin, oh. Tingnan yung mga kaprops, ang ganda.
maputik. Maputik ang daanan. Basa ang lupa. Sige, Toro. Okay, dito na tayo mga kaprops. Ito sa may kahoy. Yan, ito na po ang ang simula ng property. Ito mga kaprops, simula dito. Yan. Ang ating nilakad ay 16 minutes. Kasi mabaka lang ang ating lakad mga kaprops. Medyo maputik. Yan, ito ng property. Nandito na tayo sa loob ngayon. Simula po dito. Yan, ito yung boundary. Itong may kahoy na to. Tapos paano pa saan kuya? Pag ganun? Ayan. Dito na tayo mga kaprops. 2.3 hectares ito. Farmland po sa bayan ng Cavinti, Laguna. Okay, nandito na tayo sa loob ng property. Ang property na ito ay isang farmland po. Dito sa bayan ng Cavinti, Laguna. Sakop po ng Barangay Bukal. Pupuntahan natin yung boundary na ilog para mapakita ko rin sa inyo mga kaprops. Maganda rin ditong magtanim. Mataba ang lupa mga kaprops. Yan, ikot ko lang ang camera. Galing tayo doon kanina. Punta tayo sa may ilog. Yan, mayroon ding puno, malaking puno. Ang ano dito, ang lupa ay may mga tanim na mga carabao grass mga kapros. Ganda. Ayan, may mga puno ng niyog. Yan, kasama po yung may mga puno ng niyog mga kapros. Mayroon pa sila ditong alagang mga kalabaw. Kuya, kasama ba yun? Yan, kasama pa po yan.
Ayan mga kalabaw mga kaprops, oh. Ang tataba ng mga kalabaw dito ah. Doon pala ang ilog. Doon ang ilog, malapit na tayo. Yan ang mga tanim, mga puno ng niyog. May puno ng santol. Ayun, may puno ng santol ako nakita. Yun. Tapos ito mga niyog. May mga good lumber din mga kaprops. Tapos may puno ng mangga din oh. Ang Cavinti kasi mga kaprops, ang tinaguri ang glamping site. Glamping capital of Laguna. Itong Cavinti. Ang property na to ay malapit lang po sa Lumut Lake at saka Caliraya Lake. Tapos marami dito mga resort na mga ganda, mga rest house. Kaya kung kayo po, inyo po itong mabili, pwede nyo po itong tayuan ng rest house. Tapos pwede nyo pwede nyo i-develop resort mga kaprops. Ayun ang puno ng santol oh. Ikot ko lang ang camera ulit dito. Dito tayo sa may bandang gitna. So kung interested kayo sa property na ito, kontakin nyo lang po kami sa mga contact details na nandyan sa inyong mga screen. Viber, cellphone number, Facebook Messenger, pwede po. Hanggang dyan po ang boundary na. Yung ilog na. Kita nga tayo sa boundary na ilog. Sabi ni pwede daw dalawang buyer tig 1 hektarya. Oo, sabi nung nung kausap namin. Pero sabi ko pwede, mas maganda kung buo na. Punta natin yung yan, dito yung magandang ilog mga kaprops na boundary ng property. Yan. So boundary na po yan ng property. Yung kabila hindi na yung kasama. Baybayin natin ang boundary nito. Yan, ganda dito mga kaprops oh. So, yan yung boundary niya, yung ilog na yan. Babaybayin natin para makita nyo. Ganda to dito mga kaprops, lalo na pag summer. Pwede nyong lagyan ng mga maliliit na cottage. Ito yung property, kasama po yan. Itong may mga puno, maraming mga puno yan. May mga kawayan din sa gilid. Dito itong malaki dito ang ilog. Tayo sa may dulo, doon tayo sa may dulo po banda. Yan, dito maganda mga kaprops. Kitang kita natin yung daloy ng tubig dito. So ang lupa ganito siya kasi may mga kalabaw kasing dumadaan dito. May mga alaga sila kalabaw ngayon. Pero pag wala nang kalabaw na dito na daan, ay na siya, hindi na siya ganyan, magiging pantay na yun. Dito ang ganda dito mga kaprops. Ang ganda. So lagi ko sinasabi maganda kasi pag property na maganda talaga nakita ko, para sa akin maganda talaga. May mga nagbabash po kasi na kahit daw hindi magandang lote, sinasabi ko maganda. Pero tingnan nyo naman mga kaprops kung gaano yun kaganda oh. Yan, ito medyo malalim to dito.
Ito ang ganda, may puno pa na nandito sa ano, sa gilid ng ilog oh. Ganda mga kaprops. Punta tayo sa tabi ha, tabi mismo. Ayun oh. Parang pag naglalakad ka doon sa ano, mula doon sa kalsada papunta dito papasok, nakakapagod. Nasa 12 to 16 minutes mong lalakarin ang property, papunta dito sa property. Pero pagdating mo dito mga kaprops, pawi ang pagod mo kasi ganito yung makikita mo. Yan, ganda niyan mga kaprops oh. Boundary na po ito ng property mga kaprops. Tingnan nyo naman. Mula doon ang ilog. Kasi ito na yung property, kasama na po yan. May mga puno po dyan, di lang ako makakapasok diyan, gawa ng medyo masukal po yung mga mapuno. Kaya dito lang muna tayo sa ano, sa hindi mapuno mga kaprops. Ang ganda ng ilog oh. Yan, kung kayo po ay naghahanap ng property na gusto nyong gawing resort, perfect po ito mga kaprops. Ganda nito. Balik tayo dito sa loob na. Yung pinakadulo ng property mga kaprops. Yan, okay. Ito yung pinakadulo na. Itong may kawayan na to. Ito yung sa area na to, ang ganda dito. Ayan. May mga kahoy pa oh. Ganda. Sabi po ng seller nito mga kaprops, pwede po na dalawang buyer ang bibili kung di kaya ng isa. Bali hati po sila sa 2.3. Kaso lang po, sabay po dapat magbayad kapag dalawang buyer. So binabaybay lang natin yung ano, yung boundary na ilog mga kaprops. Ganda. Kasi ito yung ano, ito yung loob ng property. Nakita nyo naman po ang video nito. Nilakad natin siya ng 16 na minuto kasi pahinto-hinto po tayo gawa ng medyo madulas. Pero pag tag-init mga kaprops ay napakabilis ng puntahan to. At saka wala na kayong problema sa kalsada kasi ang bibili po ng right of way yun na mismong may-ari nito. Ayan. Puntahan natin naman ang kabilang dulo nito. Kabilang dulo naman ng boundary ilog. Maganda siyang tamnan kasi ang lupa ay ano, mataba. Yan, dito sa area nito maganda din oh. Halos buong gilid niya mga kaprops ay boundary ilog. Yan, ganda ng agos ng ilog.
Tingnan nyo, ang ganda. Yan, may puno ng santol dito sa gilid ng ilog. So yun yung boundary niya. Pag ganyan. Mas galing tayo doon kanina sa dulo. Yan, sa kasama pa po yan ha. Kasama pa po yan mga kapraps. Yung may mga puno ng niyog na yan. Tapos doon, galing tayo doon kanina eh. Dito sa ano, tabing ilog. Para kuha na natin ng gandang kuha. Yan. Ito. Ang ganda dito. So elevated ang property. Tingnan yung mga kapatid. Elevated yung property. Mula dito sa ilog. Ito yung punong santol. Kasi ito. Elevated siya. Doon malawak na ang ilog doon. Dito ang ganda dito. Kapag tumaas naman itong mga kapraps, hanggang dyan lang po ang pinakamataas ito. Hanggang dyan lang. Hindi na siya aabot doon sa taas. Yan, mas mataas kasi yun. Ganda mga kapraps, di ba? So talagang marami akong kuha sa ilog kasi ang ganda ng ano niya. Ito yung ano yung highlights ng property na to eh. Yung boundary ng ilog na to. Okay, balik sa taas. Mga kapraps. So kung kayo pinaghanap ng property na merong boundary na magandang ilog dito sa bayan ng Cavinti, yan, pwede nyo po itong tingnan mga kapraps. Pa-schedule lang kayo sa amin ng actual viewing. Ganda niya. Ulitin ko lang, ang mga tanim na puno dito ay may mga puno ng santol, mga niyog, may puno ng kaong, tapos may mga good lumber pa mga kapraps. Tingnan nyo. Yan, pwede rin kayo mag-alaga dito ng mga alagang hayop kagaya ng kalabaw, baka, pwede rin kabayo, kambing. Meron din puno ng mangga pala. Ayun, tapos may avocado din pala mga kapraps. Ayun, puno ng mangga. Tapos sa gitna meron siyang ano, yung inaano ng kalabaw. Diyan ng kalabaw, pag nainitan ng kalabaw, diyan sila nagtatampisaw. So kung sakaling mabili nyo to, gusto nyo alisin, tatambakan nyo lang naman po yun. Okay. Yeah. Ito yung boundary niya. Yung boundary niya mga kaprops. Dito ang ganda ng ano, mga tanim niya. Tingnan nyo, ang mga damo niya. Pino ang mga dahon. Okay.
Ganda niya. Ang ganda ng mga damo mga kaprops. Oh. Yan, tingnan nyo. Ganda ng mga damo dito. May mga puno pa dito magaganda. Okay, mga kaprops. Ikot na natin yung property. Ipakita ko na sa inyo. Ayan, sana nagustuhan nyo po ang pinapakita ko sa inyo ngayon. Para po sa mga bago pa lang sa aking channel. At napadaan lang po dito sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. At pindutin na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong property na i-offer namin. Maraming salamat po. Lagi tayong mag-iingat at God bless po sa ating lahat mga props.